Dalhin mo na. Kain ka na. Kumain ka ng isang piraso. Ay, sarap. Bakit ka nakangiti sa larawan? May dumi ba ang mukha mo? Hindi, ikaw ang kumain. Isang piraso lang ang kakainin ko ha, sinusukat ko. Tama na ang ulan! Naku, nakalimutan kong magdala ng payong. Kinuha na ni Ate Hong ang kapote. Isang kapote lang ang meron kami. Paano mo ito mapapangarap, Dong? Oh, hintayin na lang natin matapos ang ulan bago umuwi. Mga uuwi agad pagkatapos ng ulan. Gusto kong makasama ka. Kapag tumigil na ang ulan, babalik na ako. Ano ang ginagawa ng nanay? Bakit tawag ako ng tawag? Hindi naman sumasagot si nanay? Gumagawa si tatay ng cake. Gumagawa ka ba ng banseo? Ano bang araw ngayon, ma? Ngayon ay kaarawan niya. Sino siya, mama? Kasi napansin ni nanay na gusto mong kumain ng banekseo kaya gumawa si nanay para sa'yo. Kulang ang sibuyas. Pitasin ko muna. Tulungan mo si nanay ha. Opo. Sige, tingnan mo. Ano bang ginagawa mo? Ngayon ka lang nakarating ng bahay at naubos mo na lahat yan. Uy! Bakit bigla kang umiyak kahapon? Hinahalongkat ang lahat ng gamit sa bahay. Walang problema. Bakit ka umiiyak kung wala namang dahilan? Kung gusto mong malaman kung ano ang nangyari, tanungin mo si Ukmay. Bakit mo ako tinatanong? Hey! Kinakausap mo ba si Kuya? Nagsisigarilyo ka? Anong ginagawa mo? Ano ang ginagawa ko? Sabihin mo sa akin? May problema ba? Mamayang gabi, ihatid kita sa lugar. Wala akong oras mamayang gabi. Isara ang bibig. Nakakainis rin si Tien kahit nagmumura siya. Huwag ka nang umasa pa sa akin. May mahal na ako. Sabi ko na nga ba? Wala akong oras. Wala pa akong sinasabi. Si Kuya Min? May nangiistorbo ba kay Upi? Wala po. Tinutulungan ko lang si Man na magluto. May kailangan ka ba? Hulaan mo kung nasaan ako. Sa Saigon, kilala ko ba ang sino man na pamilyar sa'yo? Sinabi mo na sa akin. Bakit hindi mo dalhin si Mama, si Tita, at ako dito para mag-enjoy? Pakiusap kay Philip Nguyen. Oh, sabihin mo kay Uncle na miss siya ni Auntie. Tumahimik ka? Sino kausap mo? Magkikita kami ng kaibigan ko. Kamusta na si Tito? Malusog pa rin ba siya? Opo, lahat ay malusog. Lagi kang kinukumusta ni Tita Hai. Merong magandang balita si Tito para sa iyo. Nanalo ako ng parangal sa pagkuha ng litrato. Ganun ba, Uncle? Pagbati sa iyo, may isa pa akong kwento na mas masaya. Ang larawan na nanalo ka sa award ay ang kuha mo ng 2,000 mga nag-aani ng Lotus. Totoo ba, kuya? Oo, litrato ni Tita. Kung malalaman ni Tita ang balitang ito, siguradong matutuwa siya. Tama ka. Dahil sa tulay na iyon, nakilala kita at nakakuha ng napakaraming magagandang litrato. Gusto mong gamitin ang lahat ng pera mula sa premyo para ayusin ang malaking gate na iyon. Anong sabi mo? Gusto kong magtayo ng komunidad? Humihingi rin kami ng pondo para sa tulay. Mukhang pareho tayo ng iniisip. Pag-usapan natin ito mamaya. Oo nga pala,
Anong balak mong gawin pag uwi mo sa Maynila ngayong pagkakataon? Tara na. Sa tingin ko, mag-iisang taon na rin tayong magkakilala. Ang pagmamahal ay hindi pa malalim. Matagal na rin akong nakapagtapos ng pag-aaral. Si kuya naman, maraming kailangang gawin. Wala akong oras para maghanap ng karelasyon. Ano ang sinasabi mo? Bakit ako mag-aaway? Anong ginawa ko? Galit ka ba? Hindi. Hindi ako galit sa iyo. Ngayon, kailangan kong mag-focus sa karera ko. Kailangan ko ring alagaan ang mga magulang ko sa probinsya. Tama na! Pwede bang huwag gawin yan? Pakiusap ko lang! Kung wala ka talagang oras, kahit isang buwan na hindi kita makita, ayos lang! Isang buwan wala kang oras. Mauna Kuya, ka na. pakinggan mo muna ako. Huwag ganyan, kuya. Makinig ka muna, please. Nasabi ko na lahat ng kailangan kong sabihin. Kukunin na ni Tanfa ang asawa niya. Maligayang kaarawan. Maligayang bati Maligayang sa iyong kaarawan, Tatay. Natbak. Salamat sa inyong lahat. Oo, siya. May maliit akong regalong ibibigay sa'yo. Salamat po. Opo. Narito po ang regalo ko para sa tatay. Salamat, anak. At ito ang iyong regalo. Salamat. Masaya ako ngayon dahil kumpleto ang pamilya. At masaya akong magkaroon ng ganitong kaarawan. Walang katumbas na kaligayahan. Napakaswerte ko talaga na may napakabait na asawa at mabuting anak na tulad mo. Sa ngayon, wala nang mas hihigit pang kaligayahan sa buhay ko. May anak ka na rin ka-cute. Anong hinihiling mo pa? Gusto ko rin magkaroon ng anak na babae. Pero wala pa rin. Pero ang tanong na ito, gusto ko rin sanang pag-usapan sa pamilya ang isang bagay. Matagal na akong hindi nakikita na malungkot ka ng ganito, ma. Birthday ba ni tatay ngayon? Tama ba ako? Ano ba ang klaseng tao si tatay, ma? Sabihin mo sa akin? Ang tao na walang puso? Anong point pa ng pag-alala sa kanya? Pero kahit papaano, siya nga ang ama ng anak ko, ate. Oo. Kahit ano pa ang ugali ni tatay, gusto ko pa rin malaman kung sino ang tatay ko. Inay, sabihin niyo sa akin nasaan si tatay. Sabihin niyo sa akin, Inay. Hindi alam ni nanay. Nagsisinungaling si nanay. Alam kong alam ni nanay. Sabi ko nga, si nanay hindi... Auntie, kilala mo si Papa, hindi ba? Sabihin mo sa akin. Tita, hindi ko alam. Hindi ko pa rin siya nakikilala. Pero, bakit mo gustong malaman? Yung tao na hindi man lang alam na nandito ka sa mundong ito? Tama si Tita Crane, anak. Kapag gusto ng nanay mo magsalita, sasabihin niya sa'yo, Bakit nila itinago sa akin? May karapatan akong malaman tungkol sa tatay ko. Kahit gaano kasama ang mga kamag-anak, gusto ko pa ring malaman. Pangako ko, isang beses lang akong makikipagkita sa kanya. Chunam. Sabihin mo sa akin, sige na. alam ng tito mo, pero isang beses lang niya nakilala. Hindi nga niya nakita nang maayos ang mukha niya. Oo nga, mahigit 20 taon na ang lumipas, baka kahit magkita-kita tayo,
hindi mo na ako makikilala. Huwag mong sisihin ang nanay mo. Kung kailan siya handang magsalita, magsasalita siya. Anak, sa pagpilit mong magtanong, lalo mo lang pinahihirapan ang nanay mo. Tama si Nam, anak. Ang nanay mo ay nagdurusa na ng husto. Huwag mo nang dagdagan ang sakit ng loob niya. Anak rin po. Alam ko na. Papasukin ko ang nanay ko para makipag-usap. Sige, tahimik lang. Nakakalungkot. Kawawa naman ang bata. Sino ba ang nakakaalam kung nasaan siya para ituro iyon? Seryoso. Kung alam ko kung nasaan siya, ginawa ko na sana siyang bagong matagal na. Kung anong kinakain mo, iyon din ang lumalabas sa bibig mo. Ano ba itong kwento ni Cinderella, tatay? Sinasabi ko lang iyon. Dahil kung alam ko talaga kung nasaan ang tatay niya, hindi ko sasabihin kay Yutmay. Yang taong iyon, walang puso, hindi karapat-dapat na maging tatay niya. Si Tia Ubi niya ay walang ganong ama. Osing, oy... May sasabihin sana ako sa'yo. May problema. Sabihin mo na. Ang paggawa ng lahat ay magiging tunay na kakit-akit. Pangako sa akin, ha? Hindi tayo pwedeng magpakasal. Pwede lang kitang maging kapatid. Hindi ako kaibigan mo. Hindi mo rin ako kapatid. Alam mong mahal kita. Bakit ka nagsasalita ng ganito sa akin? Ipinangako mo kay ate ko na aalagaan mo ako. Oo nga. Ipinangako mo kay Ate Toylam na tutulungan mo ako at hindi ko nakalimutan ang pangakong iyon. Pero hindi kita asawahin. Pero pwede pa rin kitang alagaan. Bakit hindi mo ako pwedeng pakasalan? May hindi ka ba gusto sa akin? Sabihin mo. Babaguhin ko. Hindi naman ganun. Mabuti ka. Pero kasi, ang mahal ko, hindi ikaw. Ang ibig sabihin ba ng sinabi mo'y mayroon kang iba? Ang taong iyon ba'y si Ukmay na taga-baryo? Hindi ka sumagot, ibig sabihin tama ako? Huwag kang tumayo dyan! Shuyen, anong ginagawa mo? Lumapit dito! Sige na, sige na. Dito na lang ako tatayo. Hindi ako lalapit sa'yo. Pero, Toylin, okay? Titigil na ako. Pero pakiusap ko sa'yo, huwag mo na sanang gawin ang bagay na pinagbabawal. Ikaw lang ang mamahalin ko habang buhay. Kung wala ka, wala nang saysay ang buhay ko. Patay na ang ate ko. Kahit mamatay ako ngayon, wala kang pakialam. Kaya ko bang mamatay kasama ang aking Huwag, kapatid? Toylin. Huwag, please. Umatras ka na. Huwag kang tumulong! Napakadelikado niyan. Huwag kang tumawid Sige. dito! Sige. Hindi ako darating. Pakiusap ko sa'yo. Meron ka bang pamilya? At maraming tao na nagmamahal sa'yo. Makikilala mo pa ang isang tao na magmamahal sa'yo na higit pa sa akin. Huwag magpadalos-dalos dahil lang sa akin. Hindi ito sulit, Toylin. Umatras ka Hindi na. ko kailangan ng kahit ano. Ikaw lang ang kailangan ko. At hindi ka na akin. Hindi na ako mabubuhay pa. Ngayon, maging masaya ka na lang at kalimutan ang pangako mo sa kapatid ko. Ano ang sabi Nagkamali ang mga kapatid na babae sa pagtitiwala sa tao. Ang kontrasa. Totoong kalokohan sa ilalim ng sulok Kumain ka pa ay ng mahirap malalim, pagkain. hindi ta. Ilagay mo na lang! Ilagay mo Sige na lang! Ilagay mo Sige na na. lang! Anong gusto mo? Gagawin ko Hindi ako lahat bibigyan para ng sa'yo. utos. Talaga bang gagawin mo ang lahat ng gusto ko? Pwede ka bang bumalik sa tabi ko? Wala akong ibang hiling. Maging kasama lang kita ay ayos na. Balik tayo sa dati ha. Sagutin mo Sige, pinapangako ko. Pinapangako ko. Huwag ka nang bumaba. Pinapangako ko sa'yo.
Kanina sinabi ko na tanungin mo na rin tungkol sa kasal nila. Bakit ka nag-uusap ng mga walang kwenta? Ano ang ibig sabihin ng pag-organisa ng isang paglalakbay? Ako rin ay magsasabi niyan, pero sa wakas, naaalala ko ang batang matigas ang ulo. Baka sa harap ng malas na tao. Tanggihan niya ito ng kusa. Hindi ba nakakahiya iyon para sa akin? Oo, tama rin naman ang sinabi mo. Hindi ko man lang naisip iyon. Uy, Min, kararating mo lang ba? Oo. Nag-enjoy ba kayo sa pamamasyal? Oo. Masaya din. Ngayong araw, pinag-uusapan namin ni Mama at Papa ang tungkol sa kasal ni Toylin para sa'yo. Anong tingin mo, Min? Hindi ko rin alam. Bigyan mo ako ng kaunting oras. Dadalhin kita sa kanila. Bago na ako. Akit mo na ako sa kwarto. Habang ka pahinga. Paalam. Ano ang ibig niyang sabihin? Hindi ko alam. Sasabihin ko ba kay Toylin na may kanya-kanyang plano tayo? Saglit lang tayo dito. Min, sa susunod aalis na sila. Kailangan natin maging malakas. Huwag nang mag-alala. Ginawa mo ba talaga? Tapos, Silam, bumalik na naman siya na malakas. Kailangan ding mangako Silam na pagkatapos ng graduation, tutulungan natin ang lahat sa pagpapagamot. At saka, nangako Silam na magluluto siya ng pagkain para kay Min araw-araw. Di ba? Tapos pupunta sila kung saan-saan para masaya. Bakit ang tagal? Pero pag alis mo, may papalit sa iyo. Nagbibigay ng kaligayahan kay Min. May taong papalit sa lahat ng mga bagay na iyon. Si Belin. Si Belin ay magdadala ng kaligayahan kay Min. Kaya naman, nangako ako kay Lam na aalagaan ko si Baby Lin. Hindi. Huwag ka nang magsalita. Gusto ko ring marinig ang mga ganong salita. Hindi kita papakinggan, Lam. Huwag mo nang sabihin, hindi kita papakinggan. Mali ako. Hindi ko tinupad ang pangako ko kay Tilang. Ngayon na, ano ba ang dapat kong gawin kay Toylin? Mayroon pang utmay. Hindi kailanman titigil ang aking damdamin para sa kanya. Ngayon, ano dapat natin gawin upang matalo si Toylang?
Sige na, sabihin mo na sa akin, Taylam. Galit ka ba sa akin? Medyo masakit pero magalit sa mga tao. Pakinggan mo ako. Mula ngayon, pag nakita mo ako, umiwas ka sa akin. Ayoko ng mga taong traidor. Han, pakinggan mo akong magpaliwanag. Uy, bakit tumatawag si Kuya Min? Hello, si Kuya Min ba ito? Naririnig kita. Kaya mo bang magtimpla? Opo. Pero saan ka pupunta? Paalam mga kaibigan. Patayin mo ang Oo. uncle niyan para sa akin. Oo. Salamat. Kuya Min? Hindi pa nga tayo nakakapagsabi ng kahit ano. Huwag mo akong titigan ng ganyan. Hindi ko na makukuha ang kotse. Ito ang aking pangarap. Tuwing umaga kasama kita papuntang trabaho. Sa hapon, uuwi tayo ng sabay, magluluto, at sabay kakain. Ang saya, hindi ba? Bigyan mo pa ako ng kaunting oras. Kailangan kong tapusin ang mga gawaing hindi natapos ni Gurulap. Sino ang tumatawag? Makinig sa produkto. Pupunta ako ron, huwag mo akong galawin. Kuya, gusto mo bang sumama na rin sa akin? Kailangan kong asikasuhin ng ilang bagay. Bumalik ka muna sa opisina. Pupuntahan kita Huwag mamaya. kalimutang sundin Alam ako ko ang ha. sitwasyon natin. Papasok na ako ngayon. Paalam. Sinabi ko na. Magkita tayo, pamilya. Okay ka ba dito? Opo, mabuti naman kuya. Salamat sa pag-refer mo sa akin ng trabahong ito Wala ha. yan. Kuya, kamusta po si Lola sa baba? Ayos po yung tatay ko. Hindi mo nagkarag-araw. Parang tumigil siya. Sabihin mo Totoo ba kuya? Narinig ko na sinabi ng lola ko, pero hindi ko masyadong pinaniniwalaan. Buti na lang, nandiyan ka at si Ate May para tumulong. Kaya pumayag si lola ko na iwanan na ang alitan. Okay, sige. Magtrabaho ka na. Pupunta ako sa ibang bagay. Oo. Salamat ulit sa'yo at kay Utmay sa pagtulong sa pamilya ko. Sige. Pumasok ka na sa trabaho. Hello mga kaibigan. Bakit ayaw niyang umuwi? Ni hindi man lang siya tumatawag sa akin. Tinatawag, ayaw sumagot sa telepono. Narinig mo ako, Bes? Anong nawawala? Nasa health center ako. Sobrang lungkot ko na. May masaya ka bang balita? Ikwento mo naman sa akin. Mayroong masasayang kwento, ngunit may mga malungkot din.
Alin ang gusto mong marinig muna? Sige, kahit anong kwento, kailangan mo talagang makinig. Sir, kanina kaming dalawa ni Ngaan ay umalis dahil malungkot kami. Gusto mo bang makinig ng malungkot na kwento? Alam mo ba kanina, sino ang nakita ko? Sino? Si Huang Min iyon. Ngayon, hinatid ng kuya mo ang kanyang kasintahan sa trabaho. Yung babae na dinala niya sa probinsya dati. Plano kong tawagan si Han, pero natatakot akong malungkot siya. Kaya tinawagan kita. Maingat mong piliin ang mga sasabihin mo bago ka tumawag, ha? Tapos na. Uy. Kita, kiss. Naririnig kita. May sasabihin ka pa ba? Narinig ko rin na nag-usap na ang dalawang pamilya para sa kasunduan. Hintayin na lang natin matapos ang business trip ni Huang Min. Hoy! Bakit may naririnig ako sa labas? Oo. Nakikinig pa rin ako. Sige, may gagawin pa ako. Tatawag na lang ulit ako mamaya. Kaya pala, yun ang dahilan kung bakit hindi siya umuwi. Hindi na siya tumatawag sa akin. Kuya, kung hindi ka pinapansin ni ate, siguro ligawan mo na lang ang iba. Sa tingin ko, maraming magaganda riyan. Wala ka talagang alam sa pag-ibig dahil hindi ka pa nagmamahal. Subukan mo magmahal para malaman mo. Sino nagsabi sa yun na hindi pa ako nagmamahal? Pero tama na. Sinasabi mo sa akin. Pero ikaw, hindi ka rin masaya sa iisang tao. Ayoko nang magpakatanga. Sawa na akong makita kayong dalawa ni Kuya. Nakikita kong kawawa talaga si Kuya. Araw-araw naghihintay sa magandang babae. Ang paghihintay sa maganda ay kaligayahan ko, kaibigan. Pero aminado, mahigpit si Miss USA. Nung nakaraan, nakita kita kasama ang doktor. Ang sweet nila. Saan mo sila nakita? Nakita ko sila sa daan. Si doktor ang nag-drive at kasama niya si ate. Sa ating magkakapatid, sinasabi ko ng totoo, kahit na magalit ka sa akin, hindi ko kayang tanggapin. Sige, magsalita ka na. Nakakapagod ka. Kung ikaw ay isang babae, pipiliin mo rin ba ang doktor na yon? Gwapo? Mayaman? At mabait din? Ikaw talaga? Ikaw, tanga episode 2 pa? Sinasabi mo ba na pangit ang kuya ko, mahirap? Sige, Oo. umalis na kayo. Nalulungkot ako. Nakikipag-usap sa inyo na walang kabuluhan. Magtrabaho ka. Baka magalit ang nanay ko. Oo. Ikaw yon? Bilisan mo. Lagi mo akong binubugbog. Malapit na ang oras ng pag-aalay para kay Na. Miss na miss ko na siya. Kung buhay pa si Na ngayon, dalaga na sana siya. Baka ang pangalang nakatira mag-isa ay sumusumpa sa'yo. Kaya nga, mag-iisa ka habang buhay, anak. May nagmamahal sa'yo pero hindi ka tumutugon. Pero hindi ka naman mahal ng taong mahal mo. Wala na akong magagawa sa nanay mo. Sana mama ko, tita at tito, magmamahalan sila ng kaunti pa. Hindi ko na kaya ito. Pag-ibig, anak, paano ba magmahal ng sapat? Hindi ko rin po alam. Kuya Nam, ha? Nandito na ako. Grabe. Akala ko doon ka natitira, hindi ka nababalik dito. Kung hindi ako bumalik, paano kung paalisin ako ni Tito Nam? May sorpresa ako para kay Tito at sa lahat. Ano? Magpapakasal ka na ba? Wala namang problema. Sa ilang araw, babalik si Tito Philip Nguyen dito at kami ni Tito magtutulungan na itayo ang tulay para sa ating barangay. Sa talaga ba? Oo, talaga. Alam mo ba saan kinuha ang pera para magtayo ng tulay? Ang pagtatayo ng tulay ay napakamahal. Ang mga tao sa ating barangay ay nag-ambag ng maraming beses. Paulit-ulit na ambag. Ngunit hindi pa rin Naayos makapagtayo ko ng na ang tulay. lahat. Huwag kayong mag-alala. Ngayon,
tulungan niyo ako sa mga dokumento sa gobyerno, ha? Salamat sa inyong lahat. Pag nalaman niya ito, sigurado akong matutuwa siya. Kuya Nam, gusto ni ate na sorpresahin ng lahat. Kaya wag ka munang magluto. May regalo po ako para sa inyo. Hoy. Gift ba? Ang ganda naman. Mahal pa. Opo, hindi rin po masyadong mahal. Hindi ganun kamahal. Tatawag ka ba sa bahay ni Uncle? Oo, kaunti lang. Ano? Sige, Diyos ko. Hayaan ko, tilang higit pa sa baka. Hindi tatanggapin ni Kuya. Sige na nga, mas mabuti pang ibili na lang ng baka at maggatas. Paano ka magkakagatas dito? Biro lang po, mura lang ito, hindi mahal. Kunin nyo na, para matuwa ako. Oo. Gising! Bangon na! Manatili sa bahay, walang kapitbahay na nag-iimbita ng lahat para manood ng away kay Little Lord. Opo. Kailangan mo ba ng tulong ng pamangkin? Tulong natin. Kuya, nagawa mo na lahat. Aalis na ako. Opo. Tito, gusto ko itong regalo. Ha? Grabe. Luma na yon kaya nakalimutan. Tinatago niya na. Aalis na ako. Grabe naman si Tito Nam. Buti na lang, hindi ko sinabing mahal yung relo. Kung hindi baka pinabalik niya sa akin yun. Uy, Kuya Min, kakauwi mo lang? Nagre-record siya. Kailan ka nakipaglaro, tatay? Opo, kakarating ko lang din. Kakauwi ko lang, medyo pagod ako. Punta lang ako sa likod, maghuhugas ng kamay, tapos hihiga, sandali. Pasensya na po sa lahat. Kamusta mga kaibigan? Oo nga, alam mo rin, pero kuya... Kakauwi ko lang, sobrang pagod ako. Punta lang ako sa likod, maghuhugas ng kamay, tapos hihiga ulit. Sira, parang nababaliw ako. Bakit hindi ako makakonsentrate sa kahit ano? Kailangan ko lang siyang alisin sa isip ko. Ganon siya sa akin, malinaw na. Oo naman. Ang lahat ng masasayang sinasabi mo for sure totoo. Ano? Ano yun? Matulog ka na ng maaga, anak. May trabaho pa bukas. Opo, papasok na ba ako mamaya? Oo. Basahin mo na. Tapos matulog ka na. Baka malate ka bukas. Sige po, ma. Mauna na kayo. Babasahin ko lang tapusin itong pahinang ito. Uy, Kuya Min, kailan ka dumating? Umuwi ka kahapon ng hapon? Parang ilang buwan na ang lumipas. Kahit ilang araw ka lang umalis. Miss ka na namin dito. Miss, na-miss mo na ba? Miss ko na rin kayong lahat. Kuya Min, bakit ang tagal mo nang hindi nagpakita? Akala ko hindi ka na babalik dito. Min,
Gusto mo ba ng lotus tea? Gagawa ako ng isang tasa para sa'yo. Salamat. Gusto ko rin ng isang tasa ng lotus tea. Para makita kung kaya nila akong talikuran, hindi ba? Pagkatapos ng madaling laro, Hindi ba't gusto nila ang isa't isa? Sigarilyo. May nangyari ba? Bakit bigla na lang ngayong hapon, tinawag mo ako, Tito, ate mo, tara pumitas ng lotus. Pagkatapos pitasin, manood ng lotus na may lungkot na mukha. opo, walang anuman, Tay. Hindi ko kailanman nakita ang anak na malungkot. Kailangan mo lamang magmukhang ganito kapag sobrang lungkot o nahihirapan ka. Sabihin mo nga sa akin, kaya ko ba itong gawin? Kung hindi, tutulungan kita sa plano. Hindi po. Hindi si Kuya Yep, yung doktor. Wala po, Tito. Huwag mong itago sa akin. Alam ko na ang lahat. Ano ang nangyayari sa inyong dalawa? Ikwento nyo nga sa akin. Si Min ay mabait na bata, pero hindi siya nababagay dito. May jowa na siya, kaya hindi mo dapat mahalin siya. Kasi maghihirap ka lang. Alam ko, Tito. Tay, wag mo tong ikwento kahit kanino ha, Tay. Ito ang magiging sikreto natin. Opo. Anak, Opo, uminom ka ng salamat tubig. po, Tito. Kadalasan, anong oras umuwi si Kuyang Sabi nila Min, gawin Tito? ito ng huli. Tiyaga lang konti at hintayin mo. Walang problema, Tito. Alam mo ba kung sino ang kasama ng kuya ko? Hindi ko tinanong tungkol sa trabaho niya. Shunam, sabi ng tita mo dalhin mo ito kay Tito. Aha. Masyado ka namang maalalahanin, Pata. Ang bait mo naman. Pero hindi ko alam kung edible ba itong pagkain. Dala ko to para kay Kuya Nam, hindi para sa'yo. Kung gusto mo, okay lang. Tama na. Sumama ka sa akin dito. May plato ng karne dito. Magsaing ka na para sabay-sabay tayong kumain. Halika na. Kuya Ban, kadarating mo lang ba? Kailan ka bumaba? Bakit hindi mo man lang ako sinabihan? Gusto ko sanang sorpresahin ka. Nung pumasok ako sa kwarto mo, nakita ko may isang kahon ng singsing. Nagtataka ako kung bakit binili mo para sa akin pero hindi mo sinabi. Gusto mo ba akong sorpresahin? Bakit mo tinanggihan ang aking tulong? Wala akong kinuha. Kasi sinabi ng nanay mo na kunin ko ang gamit sa kwarto. Kaya nakita ko, huwag kang magalit sa akin, ha? Ang singsing na yon, binili ko para ibigay sa'yo. Pero wala pa akong pagkakataong ibigay sa'yo eh. Totoo ba yan? Ibig sabihin hindi ka galit sa akin, tama ba? Kuya, hindi naman talaga ako pumunta dito para maglibang. Sabi ni tatay mo, nabisitahin ko minsan ang sitwasyon ng mga tao dito. Tapos pupunta ako sa Saigon ng ilang araw, tapos balik dito para maglaro kasama ka. Alam mo rin, na gusto ng tatay ko na magkasama tayong dalawa. Nag-aalala ka masyado. Nakita mo naman, palaging nagtatrabaho ang mga tao dito. Nagtatrabaho sila ng walang tigil. Ang pagkain ng kotse ay hindi lamang ang kanilang kabuhayan,
kundi pati na rin ang kanilang buhay. Kaya lahat ng mga pangarap nila, kailangan nilang maghintay para sa bawat pagkakataon. Naku, tignan mo siya. Si Kuya Min ko ngayon ay isa ng residente dito. Sinasabi ko lang ang totoo. Kuyang Min! Saan ka pupunta? Pabalik ka na naman sa Saigon, ha? Hindi naman. Iniatid ko lang si Toylin sa sasakyan. Oo nga pala. Naalala ko lang na naiwan ko ang bote ng tubig sa mesa. Pwede mo ba itong balikan para sa akin? Oo, sige na. Maghintay ka dito ha. Uy, miss! Ilang beses nakitang nanliligaw sa boyfriend ko. Ang pagmamahalan natin, tama ba? Tama? Ano? Nangahas ka? Sinasabi ko sa'yo, si Kuya Min ay akin. Naintindihan mo? Huwag kang manggulo. 30 ay hindi pa bagong taon? Si Anmin ay kasintahan pa lang ng babae? Hindi pa siya asawa nito? Huwag kang mag-alala. Hanggat hindi pa siya asawa mo. Siya ay Maganda, isa pa ang lang. nagbabasa ay hindi masaya. Tigilan mo na yung ilusyon mo, babaeng probinsyana. Si Anmin hindi kailanman papayag na makipag-date sa isang tulad mo. Naiintindihan mo ba? Sino ang tinatawag mong babaeng probinsyana? Hayop ka? May lakas ng loob ka bang kunin ulit? Ikaw Professor na Hin, mayaman, ano ba yan? umalis ka na. Tumigil nga kayo. Ano bang kalokohan ito? Kuya, sinaktan mo rin ako. Gising kayo Ikaw sa ang nauna, Hamilton. minura mo ako. Kailan pinalo mo ako noon? Sinabi ko na ako ang kasintahan mo. Pagkatapos ay pinasok ng pamilya mo at binugbog ako. Kailan pa? Sige na. Sige na. Sige na. Sige na. Sumunod ka sa akin. Ikaw, umuwi ka na. Hindi ko matatanggap ang masamang bahay na yan. Hindi ko palalampasin ang babaeng ito. Ang kuya ko ay para sa akin lamang.